AFP may bagong sandata daw mga kapatid, no? Itong video panonoorin natin mula kay Sir Pau. Basahin muna natin yung title mga kapatid. Todas ang China sa bagong sandata ng AFP. Purnada ang lahat ng mga kabulastugan dahil dito. Ano kaya tong sandatang to mga kapatid, no? So ito papanoorin natin at bibigyan natin ng reaction and commentary. Bago natin to simulan, hinihikayat kita huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Sir Pau PH. Yan, ang video na to ay nakalagay po ang link sa ibaba mga kapatid. So kung bago ka pa lang din dito sa aking channel at trip mo yung mga ganitong klaseng usapin about West Philippine Sea, sa mga balita, sa mga interesting video and interesting topic mga kapatid, nagbibigay tayo ng commentary at reaction video. Huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction na tulad nito. So wag na po natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Ano kaya to? Magandang araw sa inyong lahat mga kaalyado. Sir Pau PH po muli nagbabalik at may pag-uusapan tayo ngayon. Pag-usapan natin itong latest sa pinakabagong military assets ng Armed Forces of the Philippines na talaga namang makakatulong sa pagpapaigting ng seguridad, pagprotekta sa ating karapatan at mga likas na yaman sa West Philippine Sea. Bago tayo mag-umpisa ay paki-like and subscribe naman ng ating YouTube channel at huwag kalimutan na i-hit ang notification bell button para laging mag-notify sa inyo kapag may bago tayong upload. Tara at umpisahan na natin ito mga kaalyado. Simulan natin dito sa pinakabago, ang state-of-the-art air surveillance system ng Philippine Air Force. Para sa layuning mapataas ang kapabilidad ng ating bansa upang mapigilan ang mga banta at iligal na pagpasok ng mga foreign vessel sa ating exclusive economic zone, Philippine Air Force inilantad na sa publiko ang newest and state-of-the-art air surveillance system sa La Union installation na nakaharap sa West Philippine Sea. Ang Air Surveillance Radar System o ASRS facility na ito ay itinayo sa Wallace Air Station sa San Fernando City, La Union, kung saan dito rin ginanap ang turnover at blessing ceremony ng naturang istruktura. Ang radar system na ito ang pinakabagong karagdagan sa arsenal ng Armed Forces of the Philippines. Karagdagan din ito sa abilidad ng ating bansa na mamonitor ang mga aktibidad sa himpapawid at karagatan sa West Philippine Sea. Ang pagpapataas ng kapabilidad ng ating bansa ay dahil pa rin sa patuloy at mas nagiging agresibong China para igiit ang kanilang soberenya kuno sa buong South China Sea at angkinin ang buong West Philippine Sea sa kabila ng legal na pagkakapanalo ng ating bansa noong 2016 sa Permanent Court of Arbitration. Sa paraan na mas maagang madetect o matuklasan ang anumang banta mula sa iligal at kahina-hinalang pagpasok ng mga foreign vessel, partikular na ang mga Chinese vessel sa ating exclusive economic zone. Sa pamamagitan nitong air surveillance radar system, ay mas makakapagresponde ng mas maaga at mabilis ang Philippine Air Force para maprotektahan ang economic interest at teritoryo ng ating bansa. Uy, maganda yan mga kapatid na nakikita mo yung pagsulong ng ating bansa. Hindi man siya biglaan, no? Hindi man siya isang buhos, pero nandoon tayo sa step by step. Kasi yung mga bagay na wala naman tayo dati, ngayon nakikita nating meron na tayo mga tol. 'Di ba? Halimbawa, etong air surveillance radar na to mga tol. 'Di ba? Mas mapapaaga daw, madedetect agad natin yung mga pumapasok, mga illegal na gustong umukupa dito sa ating soberanya mga tol. Pero eto lang ang catch dyan. Oo, nadedetect natin. Pero sapat na bang madetect lang natin yun? Hindi, syempre. Dapat meron tayong force, meron tayong puwersa para mapigilan sila at para mapaalis sila mga tol. Kasi kung madedetect lang natin sila pero wala naman tayong puwersa at wala tayong lakas para pigilan, para paalisin sila, edi useless lang din yung radar na yan. Nadedetect lang natin, pero wala naman tayong kakayanan para kumprontahin sila, di ba? So nandoon na tayo sa first step. Kailangan natin ngayon humakbang na ulit dun sa second step. So ngayon sa mga kasalukuyan, no, nalalaman naman natin, kahit papaano nadedetect naman natin yung mga pumapasok di ba? Mga napapanood nating balita, nalalaman nila, nabibilang pa nila, 143, 145 o 100 plus.
na mga Chinese militia vessels ang nagkukumpulan dito sa may bandang Ayungin o dito sa may Scarborough o kung saan mang parte ng West Philippine Sea. Namomonitor natin yan kahit papano. Pero ang tanong, anong ginagawa natin para mapaalis sila mga tol? Doon pa tayo ngayon kapos. Doon pa tayo ngayon kulang at sana ayun nang susunod nating bibigyan ng solusyon. Pero kudos no sa ating gobyerno dahil nakikita talagang yung effort nila, yung ano nila, yung dedikasyon nila para talaga maprotektahan ng ating bansa mga kapatid no. Eto mga tol, sana no hindi to matapos ngayon lang termino ni President BBM. Sana yung mga susunod na presidente mga tol ipagpatuloy to no, ipagpatuloy yung mga ganitong gawain kasi ano yan part pa yan ng Pilipinas mga tol hindi man totally teritoryo natin pero exclusive economic zone, meron tayong rights doon mga tol. Kaya sana protektahan natin yung atin kasi diyan tayo kumukuha ng mga isda. Kesa naman kukunin niya ng ibang bansa tapos ibebenta lang din sa atin, 'di ba? Kawawa naman yung mga mamamayang Pilipino. Ang radar system na ito ay mula pa sa bansang Japan. Wow, matibay Ginawa yan. ng Japanese company na Mitsubishi Electric Corporation. Kaya't makakasigurong dekalidad talaga ang istrukturang ito. Yeah. Ang 3 fixed long-range surveillance radars at isang mobile air surveillance radars ay pamamahalaan ng Philippine Air Force 588th Aircraft Control Warning Wing, kung saan ang mga personnel na mag-ooperate nito mula sa Philippine Air Force ay nag-underwent pa ng training mula mismo sa bansang Japan. Kabilang sa kabuuan ng sistema sa proyektong ito ay ang radar tower at radome, command and control building, communications infrastructure, electric power generator building, at housing para sa mga mobile radar at vehicles. Galing, galing. So itong pinakabago at pinakaunang air surveillance radar system sa La Union ay nakadesenyo para magbigay ng mas maagang warning o babala, mapahimpapawid man o karagatan. Kahit anong aircraft mga kaalyado ay walang lusot dito, basta't nasa loob lamang ng range nito. Ayos no, eroplano man yan o barko, 'di ba? Nadedetect nila at nalalaman nila siguro pati kung saang bansa galing to, kung anong eroplano to, no, 'di ba? So dagdag yan kasi sa report sa report na makukuha natin mga tol. Capable din ang radar system na ito ng Active Electronic Scanned Array na may range na umaabot sa mahigit 300 nautical miles. Wow. Na merong 95% detection probability. So talagang pang air defense at ballistic missile defense mode ayon sa Philippine Air Force. At dahil sa radar system na ito ay magkakaroon na tayo ng real-time information at air situational na mga imahe na maipapadala ng mas mabilis sa mga strategic decision makers para sa mas agarang response at aksyon. Galing, Ang galing. istrukturang ito ay nagkakahalaga ng 5.5 billion worth of acquisition na parte pa rin ng Horizon 2 o ang second phase ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Pinasinayan noong Miyerkules ni Department of National Defense Secretary Gibo Chodoro at mga opisyal ng Japan Ministry of Defense Acquisition, Philippine Air Force at ng mismong Mitsubishi Electric Corporation. Sa mga magtatanong kung bakit sa San Fernando, La Union itinayo ang ASRS Radar Tower imbis na sa mga maritime features natin sa West Philippine Sea, ay sa kadahilan ng strategic location din ang La Union na nakaharap sa West Philippine Sea kung titingnan mo sa mapa. Yung mga ganyang area kung saan nila itatayo, sila na nakakaalam dyan, sila na eksperto dyan. Di na tayo dapat mag-question pa dyan, di ba? Alam na nila yung ginagawa nila dyan. At nabalitaan ko din mga kaalyado na meron pang 3 ASRS na itatayo. Bali ito pa lang yung pauna. At ito Kasi hindi naman niya kayang sakupin yung kabuuan ng West Philippine Sea. Kailangan talaga ng mga dagdag pa, di ba? pa mga kaalyado, karagdagang impormasyon na rin. Dineliver na pala sa Pilipinas nitong November 30 ang third batch ng 2 T-129 helicopter na parte ng 6 helicopter contract mula sa Turkish Aerospace Industries. Bali parte din ito ng Horizon 2 o ang second phase nga ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program na may kontratang nagkakahalaga naman ng 269 million US dollars. Wow, laki. Nakabase ang disenyo ng T-129 helicopter sa Augusta Westland A129 Mangusta. Ang panibagong assets na ito mga kaalyado ang pupuno sa pares ng refurbished
o nirenovate na Bell AH-1S Huey Cobra attack helicopter mula sa bansang Jordan na nasa imbentaryo ng Philippine Air Force, Armed Light Observation and Transport Helicopters. Kung matatandaan nyo mga kaalyado, ang unang dalawang batch ng T-129 helicopter ay dineliver sa Pilipinas noong March 9, 2022, habang ang second batch naman ng dalawa ulit na T-129 helicopter ay dineliver naman noong December 22, 2022. Nice. Kaya bali 6 na ang T-129 helicopter ng Philippine Air Force ngayon. Saan at ano ba ang gamit ng T-129 helicopter? At sapat lang ba ang presyo nito para sa kailangan ng ating bansa? Maaaring yan ang tanong nyo sa inyong mga isipan. Para sa kalaman ng lahat, hindi po biro ang magpalakas ng depensa at military power. Totoo. Kaya't pasalamat pa rin tayo sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Actually mga kaalyado, mula pa kay former President Rodrigo Roa Duterte ang programang ito. Tama. Ang kagandahan lang sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ipinagpatuloy at mas lalawakan niya pa ito sa kanyang administrasyon. At ang patunay nga dito ay ang 2024 budget na pinirmahan na ng ating Pangulo na may malaking alokasyon ng pondo o budget para sa defense at military. Diba? Nagsimula yan kay PRRD mga tol, no? Though yung kay PRRD naman kasi ay talagang malapit siya, no, sa Air Force, sa AFP, sa mga sundalo mga tol. Kaya kudos, no, kaya PRRD dahil sinimulan niya to mga tol. Pero eto maganda, no, ipinagpatuloy ng bagong administrasyon. Kaya buti na lang talaga na iboto ng mga Pilipino, hindi yung kalaban mga tol. Kasi kung kalaban yan, ewan natin kung ano mangyayari dyan, di ba? Eto, syempre alam naman natin na nagpapalakas tayo, bumibili tayo ng mga ganitong asset, sapat na ba yan? Syempre hindi pa. Na malayo pa tayo doon sa katotohanan, pero ang kinagandahan, nakikita natin yung progreso, nakikita natin yung pag-usad. Kung sakasakaling hindi matatapos to ni PBBM, well actually hindi niya talaga matatapos yan dahil hindi biro-biro yan mga tol. Diba? Yun ang pangit din sa natin, sistema natin, sa konstitusyon natin eh. Hanggang 6 years lang kasi ang presidente. Unlike sa ibang bansa, mga kapatid, o bigyan ko kayo sample, for example, sa China, mga tol, di ba? Si Xi Jinping, tagal nang nakaupo niyan dyan. Ilang presidente na ng Pilipinas ang nakaharap niyan. So kung ano man yung mga plano niya, mula nung unang araw na maupo siya dyan, magpahanggang ngayon na isasakatuparan niya at na isasagawa niya kasi siya pa rin yung makapangyarihan, di ba? So dito hindi eh. Ang presidente natin dito hanggang 6 na taon lang. So lahat ng proyekto ng presidente natin, madaliin niya man o hindi niya kayang tapusin ng 6 na taon yan. So depende yan sa susunod na presidente kung ipagpapatuloy o hindi. Buti na lang talaga si PBBM ang naging sumunod at naipagpatuloy yung mga magagandang proyekto ni FPRRD, di ba? Imagine nyo kung iba ang nagtuloy niyan, iba ang umupo, di ba? O di ewan natin kung may pagpapatuloy pa yung mga ganyang klaseng proyekto, di ba? Pero eto ang tanong, yung susunod na magiging presidente natin mga tol, sana maipagpatuloy yung AFP at modernization program. At the same time mga tol, ipagpatuloy yung pagpalag natin, yung paglaban natin para sa karapatan natin sa ating soberanya, di ba? Kasi mga tol, kung babaliwalain lang din yon at halimbawa makakarinig na naman tayo ng it's just a piece of trash, it's just a piece of paper. Diba? Yung katulad ng reaction natin kahapon, yung arbitral ruling is just a piece of paper that I can throw away, diba? Wala na, patay tayo dyan. So balik tayo sa pinag-uusapan. Ang T-129 helicopter na ito ay lubos na magagamit para sa territorial defense ng ating bansa, aerial surveillance and reconnaissance, counter-insurgency combat operation, combat support operation, at maaari ring gamitin sa mga close air support, precision strike, deep strike. So pang-atake din ito Ang daming kakayahan ng T-129. Kaya din itong pigilan ang air defense ng kalaban. Pwede rin sa urban warfare at air-to-air warfare. So para sa kabuuang features ng T-129 helicopters ay banggitin ko na rin na ito ay twin engine, multi-role at pwede sa lahat ng uri ng panahon o yung tinatawag na all-weather attack helicopter. Wow. Armado ito ng iba't ibang uri ng baril, rockets,
missile, sensors at targeting systems. Kaya din pala todo sa peace talk ang hiling ng mga rebelde, mga tol eh. Dahil mas malakas na ngayon talaga ang AFP natin. So kayang-kaya na nila talagang tapusin ang matagal ng problema ng bansa di ba? May cruising speed ito na 120 knots o 220 km per hour Wow. at may range na hanggang 250 nautical miles sa ere. So hanggang dito muna tayo mga kaalyado. Okay mga kapatid, nakikita natin ngayon yung pag-usad ng ating sandatahang lakas. Yung mga bagay na wala tayo dati, ngayon nagkakaroon na tayo. No, hindi man talaga hindi ka talaga kaya ng isang buhos lang, pero nakikita natin step by step nagagawa ng ating gobyerno. Yung talagang dapat gawin natin noon pa, 'di ba? Noon pa, hindi talaga ang problema kasi tol, nagpakumpante masyado Pilipinas eh. Talagang makikita niyo naman huling-huli talaga tayo. Iwan na iwan tayo, third world country mga tol eh. Iwan na iwan talaga tayo sa lahat ng aspeto mga kapatid, no? Pero ngayon at least nakikita natin talaga, no? Umaano na tayo, umaabante na tayo, sumusulong na ang ating ekonomiya, no? Alright, so ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa video na panood natin? Pwede kang magbigay ng comment mo sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.